NC2 holder pero helper lang sa company? May nagtanong kasi sa akin kung bakit karamihan sa mga fresh graduate at NC2 holder ng TESDA, helper lang ang bagsak nila sa company. So, ang paliwanag ko naman ay ganito. Ang NC2 certificate ay katumbas lang yan ng diploma sa eskwelahan na kapag natapos mo yung required years ng pag-aaral sa ganong level, sa elementary, high school, or sa college man yan, at pumasa sa huling pagsusulit or final exam, automatic gagraduate ka at tatanggap ng diploma. Katunayan na natapos mo ang iyong pag-aaral sa ganong level. Ganon din sa training school or training center kung saan ka nag-aral ng skills mo, na kapag nakumpleto mo yung oras or araw ng iyong training at pumasa sa huling pagsusulit or final assessment nyo, saka ka magkakaroon ng NC2 certificate. Katunayan na natapos mo ang iyong training at pumasa sa final test nyo. Sa college naman, para mapakinabangan at magamit mo ang natapos mong kurso at makapag-apply sa trabaho, kailangan mo munang ipasa ang board exam para magkaroon ka ng lisensya at maging certified at lehitimong practitioner sa ganong propesyon gaya ng pagiging teacher, doctor, nurse, abogado at marami pang iba. Ganon din sa mga NC2 holder. Kapag nag-apply tayo sa trabaho, ang isa sa mga requirements ay ang ating NC2 certificate. At para mapabilang tayo sa mga skilled worker ng company, kailangan muna nating ipasa ang trade test. Although sa ibang company, walang trade test ang ibang skilled, basta may NC2 certificate sila, gaya ng mga scaffolder, fitter, mason, at iba pang skilled. Pero para sa ating mga welder applicants, fresh graduate man yan o datihan ng welder at may mga working experience na, madalas at halos lahat ng company, nire-require pa rin ang mga welder na mag-undergo ng trade test. At kapag sila ay nakapasa, saka lamang sila magtatrabaho bilang isang skilled worker ng company. At para naman dyan sa tanong natin, ito ang ilan sa mga sagot. Una, kapag bumagsak ang fresh graduate NC2 holder sa trade test, it's either maghanap ulit siya ng ibang company na a-applyan or mag-apply na lang na helper muna doon sa company. May mga company din naman kasi na kapag bumagsak ang baguhang aplikante sa trade test, ino-offeran nila ito ng trabaho bilang helper na lang muna sa company. Kaya choice na lang ng baguhan kung papayag siya doon or maghahanap ulit siya ng ibang a-applyan at magbabaka sakali ulit ng swerte doon. Pangalawang sagot, minsan, yung mga newly graduate NC2 holder na ang nag-a-apply sa company bilang helper dahil siguro alam nila sa sarili nila na medyo kulang pa sila sa kaalaman doon sa skills nila kaya mas pinili muna nilang maging helper at magkaroon muna ng experience sa trabaho. At pangatlo, may mga ilang company din kasi na hindi tumatanggap ng mga fresh graduate at wala pang mga working experience kahit may mga NC2 pa sila. Unless, mag-apply sila bilang helper sa company. Kaya minsan, walang choice yung baguhan, kundi mag-apply na lang bilang helper, kesa naman matambay ulit at walang trabaho. Kaya dito nyo rin malalaman na halos lahat ng mga skilled worker ngayon ay nanggaling muna sa pagiging helper bago pa sila naging mahusay sa trabaho at naging isang certified skilled worker. Although may mga katulad ko din namang hindi talaga dumaan sa pagiging helper dahil siguro una, pumasa agad sila sa trade test ng company kahit pa fresh graduate lang sila sa training school or katulad namin silang mga trainee na mismo ng company bilang mga future skilled worker nila. Isang halimbawa na nga nito is yung company na pinanggalingan ko, ang EEI Corporation. Sila ang nagpa-training sa amin sa TESDA hanggang sa kami ay natuto. Pero, bago kami nila kunin bilang isang certified skilled worker nila, dumaan pa rin kami sa proseso na gaya ng mga aplikante kung saan nasali din kami sa mga trade test. Ang pinagkaibahan nga lang nila sa ibang company, kapag bumagsak ka sa unang trade test mo, bibigyan ka pa ng ilang chance na pumasa. At since trainee ka nila, hindi ka bibitawan hanggat hindi ka pumapasa sa trade test. Maliban na lang siguro kung ikaw na mismo ang bibitaw. Hindi tulad sa ibang company na kapag bumagsak ka sa una or sa pangalawang trade test ay wala ka ng chance para matanggap. Kung napanood nyo lang yung vlog ko tungkol sa history ko bilang isang welder ng EEI, kung saan ilang beses muna akong bumagsak sa trade test bago ako natanggap bilang welder nila. Pero ang twist naman dyan is, iba ang gumawa or naghinang sa huling test pipe ko sa trade test, kaya ito pumasa. Kumbaga, nandaya ako sa huling trade test ko. Kaya para sa mga kabakal ko dyan na ongoing pa ang kanilang training, pagbutihin nyo ang training. Laging makinig sa instructor, ugaliing magtanong sa mga teknik na dapat nyong malaman at matutunan para kung dumating na yung time na mag-apply na kayo ng trabaho at nasabak sa trade test, may chance kayong pumasa agad at di nadadaan sa pagiging helper. At sa mga fresh graduate naman dyan na may mga NC2 certificate na, good luck sa pag-a-apply at sana pumasa agad kayo sa mga trade test na sasalihan nyo.
So, medyo mahaba-haba na rin yung ating video, kaya hanggang dito na lang muna ulit. Kasi baka may mag-bash na naman dyan na simple lang daw yung tanong pero napakadami ko nang sinabi. Hindi daw ako direct to the point. Kaya ang sabi ko na lang, walang basagan ng trip kasi vlog ko naman to at nakikipanood lang siya. So, bago ko nga tapusin ang ating video, shoutout muna sa aking star sender this week na si Mr. Welderitoy. At shoutout din kina Mr. Catalobogs at sa lahat daw ng EEI CMI dyan. I'm proud to be an ex-EEI trainee like you mga kabakal. At shoutout din daw kina Mr. Fortich at Mr. Sam Mangubat na mga dati kong kasamahan from Mr. Christian Peñaranda. At ganun din kay Mr. Eugene De La Paz. So, salamat sa panonood. See you next time. Bye-bye!